Isipin mo ito, nakatayo ka sa harap ng maraming tao. Galit ang mga mata nila, puno ng puot ang paligid. Biglang dumating ang mga Roman soldiers, mga sundalong Romano na kilala sa pagiging malupit at walang awa. Hinawakan ka nila at bago ka pa man makakilos, itinapon ka na nila sa isang malaking kaldero na may kumukulong mantika. Ito ang klaseng mantika na dapat agad pumatay ng kahit sinong tao. Dapat sunog na ang katawan mo. Dapat umiiyak ka sa sobrang sakit. Dapat patay ka na. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Hindi ka sumigaw, hindi ka nasunog, at hindi ka namatay. Tumahimik ang lahat. Nagulat ang mga tao. Napatigil ang mga sundalo. Parang hindi makapaniwala ang buong paligid. At ang lalaking nasa loob ng kumukulong mantika, siya ay si Apostol John, isa sa mga pinakamalapit na alagad ni Jesus. Hindi ito kwento lang. Hindi ito alamat. Sa halip, totoo itong nangyari. Kaya ngayon, ito ang malaking tanong. Ano ang ginawa ni John sa loob ng kaldero? Bakit siya nabuhay habang ang iba ay namamatay? At bakit mahalaga pa rin ang kwentong ito hanggang ngayon? At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Balikan muna natin kung sino si Apostol John. Si John ay hindi ordinaryong tagasunod. Hindi lang siya isa sa 12 apostles, siya din ang tinawag na beloved disciple. Ibig sabihin ang alagad na sobrang lapit kay Jesus. Siya ang katabi ni Jesus noong Last Supper, ang huling kainan bago ipako si Jesus sa krus. Isipin mo yon, ganun siya kalapit kay Jesus at sa kanya din ibinulong ang mga huling bilin. Si John at ang kapatid niyang si James ay tinawag na Sons of Thunder. Ibig sabihin matapang, palaban at may matinding tapang sila pananampalataya. Hindi sila tahimik lang sa gilid, hindi sila nagtatago. Si John ay nakakita mismo ng mga himala ni Jesus. Nakita niya ang mga patay na muling binuhay, mga bagyong pinatahimik sa isang salita, at ang araw kung saan libu-libong tao ang pinakain ni Jesus gamit lang ang kaunting tinapay at isda. Ibig sabihin nakita ni John kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. At may isang bagay ang mas mahalaga sa lahat. Hindi lang sinundan ni John si Jesus kapag masaya ang lahat. Hindi lang siya nandoon kapag may himala at palakpakan. Nang dumilim ang lahat, nang mahuli si Jesus nang matakot ang iba, hindi umalis si John. Habang ang karamihan ay tumakbo sa takot, si John ay nanatili sa ilalim ng krus. Nakita niya ang sakit, nakita niya ang kamatayan, pero hindi niya iniwan si Jesus. At ang lalaking iyon na nanindigan sa ilalim ng krus ay siya rin ang lalaking hindi nasunog sa kumukulong mantika. Isipin mo ang eksenang ito. Dumilim ang langit, nayanig ang lupa. Pero si John nanatili. Nakatayo siya malapit sa krus. Sobrang lapit na naririnig niya ang hingal ni Jesus. Hawak niya si Mary, ang ina ni Jesus, habang umiiyak ito sa sobrang sakit. At dun mismo sa krus may ginawa si Jesus na napakahalaga. Sinabi niya kay John ayon sa John chapter 19 verse 27, "Narito ang iyong ina." Ibig sabihin nito, ipinagkatiwala ni Jesus ang sarili niyang ina kay John. Isipin mo yon. Sa huling sandali ng buhay ni Jesus, si John ang pinili niya. Hindi dahil malakas si John, hindi dahil sikat siya, kundi dahil tapat ang puso niya. Anong klasing puso meron si John para pagkatiwalaan siya ng ganitong responsibilidad? Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, hindi nagtago si John. Hindi siya umatras, hindi siya natakot. Sa halip humakbang siya pasulong. Si John ay naging haligi ng early church. Ibig sabihin, isa sa mga pangunahing leader ng mga unang Kristiyano. Nangaral siya ng buong tapang. Naglakbay siya kahit delikado. At isinulat niya ang mga hiwagang binabasa pa rin natin hanggang ngayon. Ang Gospel of John at ang Book of Revelation. Isang aklat na nagsasabi ng mga pangitain tungkol sa hinaharap. Bawat salitang isinulat niya ay may bigat. Bakit? Dahil nakasama niya mismo ang Diyos bilang tao. Nakita niya si Jesus ng personal. Nakita niya ang mga himala. Nakita niya mga patay na muling binuhay, mga bagyong pinatahimik, at ang araw na libu-libong tao ang pinakain ni Jesus gamit lang ang kaunting tinapay at isda. Pero ang tapang ni John ay may kapalit. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lang nagbigay lakas sa mga Kristiyano. Nagpagalit din ito sa Rome. Ang Roman Empire, ang pinakamakapangyarihang imperyo noon, ay natakot sa katotohanang ipinapangaral ni John. Kaya gusto nilang patahimikin siya. Isipin mo, ano ang gagawin mo kung ang pinakamakapangyarihang imperyo sa mundo ay itinuturing kang banta? Naniniwala ang mga Romano na may isang paraan lang para tapusin ang impluwensya ni John. Kumukulong mantika, isang parusa na halos walang nabubuhay. Akala nila kapag pinasok nila si John sa mantika,
Tapos na ang lahat. Pero may isang bagay silang hindi naintindihan. Hindi mo kayang sirain ng taong may layunin ng Diyos. Hindi nila alam na kahit nasa gitna ng kamatayan, buhay pa rin ang misyon ni John. At ngayon dito na tayo papasok sa pinakamahalagang tanong. Ano ang ginawa ni John habang nakapaligid ang apoy? Ano ang ginawa niya nang dapat ay sunog na ang kanyang katawan? At paano nanatiling buhay ang kanyang pananampalataya? Bago natin sagutin iyon, isipin mo muna, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, mananatili kaya ang pananampalataya mo? Pagkatapos umakyat si Jesus sa langit, may bagong apoy na kumalat sa mundo. Hindi apoy ng pagkasira, kundi apoy ng katotohanan, pag-ibig at pag-asa. Ang mga tagasunod ni Jesus, ang mga Christians ay nagdala ng kanyang mensahe parang mga ilaw sa dilim. Saan man sila magpunta, nagsasalita sila tungkol sa tagapagligtas na tinalo ang kamatayan, sa kahariang hindi gawa ng tao at sa buhay na walang hanggan para sa mga naniniwala. Habang masaya ang langit, nanginginig ang lupa, lalo na sa loob ng Roman Empire. Bakit? Dahil sa gitna ng Rome, may isang emperador na gustong sambahin. Si Emperor Domitian, isang pinunong hindi lang namuno, kundi gusto ring ituring na Diyos. Gusto niyang lahat ay yumuko sa kanya, at ang sino mang tumanggi, sa mata niya kalaban ng estado. At ang mga Kristiyano, hindi sila yumuko, dahil ang puso nila ay ibinigay na sa ibang hari. Isang hari na ang trono ay nasa langit, hindi sa Rome. Isipin mo ang tapang na kailangan para sabing si Jesus ang Panginoon habang may nakataas na espada sa ulo mo. Para kay Domitian at sa kanyang mga opisyal, ang pananampalatayang ito ay hindi lang relihiyon. Para sa kanila, ito ay rebellion. Hindi naintindihan ng mga Romano ang isang bagay. Ang kaharian ng Diyos ay hindi itinayo sa dahas. Hindi ito tungkol sa pananakit. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ng tao. Ito ay itinayo sa awa, sa pagpapakumbaba at sa pagsuko ng sarili sa Diyos. Dahil hindi nila ito maintindihan, tinugunan nila ito ng takot at kalupitan. At doon nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Hinila ang mga Kristiyano papasok sa kulungan. Hinampas sila sa mga lansangan. Pinatay sila sa mga pampublikong lugar habang nanonood at nagsisigawan ang mga tao. Ang gusto ng Rome ay takot. Malinaw ang mensahe nila. Sambahin si Caesar o magdusa. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. Habang mas pinapatay ang mga Kristiyano, mas lalong kumakalat ang pananampalataya. Parang mga binhing itinanim sa lupa, ang dugo ng mga namatay dahil kay Jesus ay naging dahilan para mas tumibay ang pananampalataya. Ang gustong sirain ng mundo, ginamit ng Diyos para palawakin ang kanyang kaharian. Ngayon isipin mo ang sarili mo bilang isa sa kanila. Tatawagin mo pa ba ang pangalan ni Jesus kung kapalit nito ay tanikala? Magdarasal ka pa ba kung papalapit na ang mga sundalo? Si John, oo. Ang parehong beloved disciple ay isa sa mga tinamaan ng galit na ito. Ang pagtanggi niyang sambahin ng emperador ay hindi lang basta pagtutol. Sa mata ng Rome, yun ang nagtakda ng kanyang kapalaran. Pero mali ang akala nila. Akala nila mapapatahimik siya ng sakit. Akala nila luluhod siya sa takot. Nagkamali sila. Kaya ang tanong ngayon, ano ang ginawa nila kay John? At ano ang ginawa ng Diyos bilang sagot? Manatili ka lang. Dahil ang pinaka hindi kapani-paniwalang bahagi ng kwento ay paparating pa lang. Si Apostol John ay hindi ordinaryong tao. Siya ang huli sa 12 apostles, ang natitirang buhay ng pumanaw na ang iba. Siya ang minahal ni Jesus. At ang tinig niya ay patuloy na naririnig sa puso ng mga mananampalataya hanggang ngayon. Noong panahong iyon, ang pagsunod kay Jesus ay maaring magdulot ng lahat ng meron ka. Buhay, pamilya, kalayaan. Pero hindi na nahimik si John. Nangaral siya ng may apoy. Nagsalita siya tungkol kay Jesus ng malinaw at matapang. At kahit ang mga sugatan ng puso, nakahanap ng lakas sa kanyang mga salita. At yun mismo ang dahilan kung bakit natakot ang mga Romano sa kanya. Para kay Emperor Domitian, si John ay hindi lang isang matandang mangangaral. Siya ay simbolo ng pananampalatayang hindi nababali. Isa siyang ilaw para sa mga Kristiyano sa buong imperyo. Hindi nila siya pwedeng balewalain. At ano ang ginagawa ng mga malupit na pinuno kapag hindi nila kayang patahimikin ang katotohanan? Sinusubukan nilang sirain ang nagdadala nito. At dito na dumating ang sandali. Si John ay inaresto, itinali, at hinatulan ng kamatayan sa pinakamalupit na paraan na may isip. Pakuluin ng buhay sa kumukulong mantika, hindi sa lihim, hindi sa loob ng kulungan, kundi sa gitna ng araw, sa ilalim ng araw ng Rome, sa harap ng maraming taong uhaw sa dugo. Malinaw ang mensahe,
Ito ang mangyayari sa lalabag sa emperador. Gusto nilang matakot ang mga Kristiyano. Gusto nilang tumahimik ang mga ina sa panalangin. Gusto nilang magduda ang mga mananampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Akala nila kapag napatay nila si John, ang minamahal, ang leader, ang tinig, babagsak na ang kilusan. At dumating na nga ang araw na yon. Inihanda na ang malaking kawa. Pinuno ito ng mantika na sobrang init. Init na kayang tunawin ang laman ng tao sa loob lang ng ilang segundo. Nagsiksikan ng mga tao. May mga pabulong-bulong. May mga nanonood dahil sa kalupitan. May iba dahil sa kuryosidad. At marahil may ilan ding tagasunod ni Kristo na tahimik na umiiyak at nagdarasal sa loob ng puso. Iniisip nila, ito na ba ang huling sandali ng huling apostol? Ayon sa isang early church father na si Tertullian, isang maagang guro ng simbahan noong unang siglo, isinagawa talaga ang parusa. Hinawakan ng mga sundalo si John at dahan-dahan nilang ibinaba ang kanyang katawan sa kumukulong mantika. Isipin mo ang sandaling iyon, ang lagaslas ng mantika, ang usok na umaakyat, ang biglang hinga ng mga tao. Kung ikaw ang nandoon, ano ang mararamdaman mo? Takot, lungkot o pag-asang may mangyayaring himala? Inasahan ng lahat ang sigaw. Inasahan nila ang paso ng balat. Inasahan nila ang agarang kamatayan pero hindi iyon ang nangyari. Hindi sumigaw si John. Hindi siya umiyak, hindi siya nagwala, hindi siya humingi ng awa. Habang ibinababa siya sa kumukulong mantika, may hindi maipaliwanag na nangyari. Si John ay nakatayo lang. Kalmado, tahimik, payapa, parang ang mantika ay hindi nanununog, kundi parang tubig ng binyag. Napahilig ang mga tao pasulong, hawak nila ang kanilang hininga. Akala nila ilang segundo na lang patay na siya. Pero hindi dumating ang kamatayan. Sa halip binuksan ni John ang kanyang bibig at nagsimulang mangaral. Isipin mo yun, ang tunog ng kumukulong mantika, ang usok sa hangin, ang araw ng Rome na nagliliyab. At sa gitna ng lahat ng yon, may isang lalaking nakatayo, hindi nasusunog, nagsasalita ng may kapangyarihan. At ang pangalang binabanggit niya, Jesucristo. Ang mismong pangalang gusto nilang burahin. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Hindi puno ng sakit ang kanyang salita. Puno ito ng lakas. Nagsalita siya tungkol sa kordero ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus na nag-alay ng buhay para alisin ang kasalanan ng mundo. Nagsalita siya tungkol sa krus, sa muling pagkabuhay, sa kahariang hindi kayang sirain kahit ng Rome. Ipinaalala niya sa mga nanonood na ang buhay na walang hanggan ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Nagsisimula ito mismo kung saan akala ng kamatayan ay panalo na siya. Anong klaseng tao ang nangangaral ng kaligtasan habang napapaligiran ng tiyak na kamatayan? Nanlumo ang mga tao. May mga lumuhod sa sobrang paghanga. May mga natakpan ng bibig sa gulat. Kahit ang mga Roman soldiers, mga sundalong sanay pumatay ng walang emosyon ay natigilan sa takot. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang mantika ay walang epekto. Hindi napaso ang balat ni John. Hindi nasunog ang kanyang damit. Hindi nabasag ang kanyang tinig. Parang ang apoy na dapat sumunog sa kanya ay yumuko sa harap niya. Paano nangyari iyon? Nilabag ba ng mantika ang batas ng kalikasan o ang kalikasan ba ay sumunod sa mas mataas na utos? Ang tinig ng Diyos na minsang nag-ingat kina Shadrach, Meshach at Abednego sa apoy. Tulad ng sinabi sa Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ba ito ang buhay na patunay? Isipin mo, kung ikaw ang nasa gitna ng taong iyon, habang nakikita mo ang imposible na nangyayari sa harap ng iyong mga mata, luluhod ka ba at magsisisi? O tatakbo ka palayo sa takot? Hindi na kayang itanggi ng mga sundalo ang nakita nila. Hindi na ito simpleng tapang. Ito ay malinaw na kilos ng Diyos. At ang mga tao roon, hindi lang nila nakita ang isang lalaking nabuhay sa kumukulong mantika. Nakita nila ang isang buhay na himala. Nakita nila ang bakas ng langit mismo sa loob ng kawa ng Rome. At hanggang ngayon may tanong na patuloy na umuukil-kil sa isip ng mga tao. Kung kayang ingatan ng Diyos si John sa kumukulong mantika, ano ang problema sa buhay mo? Ang tunay na hindi niya kayang kontrolin. Ang ginawa ni John sa loob ng kawa ay higit pa sa pagiging matapang. Ito ay parang malakas na lindol sa espiritu na umalingaw-ngaw sa buong kasaysayan. Hindi lang siya nakaligtas sa dapat ay pumatay sa kanya. Nangaral siya sa loob mismo ng pagdurusa. Hindi niya sinayang ang sakit. Ginamit niya ito bilang pulpito. Ibig sabihin, lugar kung saan siya nangaral. Sa halip na hayaan ng takot na pigilin ang kanyang huling hininga, ginamit niya ang kanyang boses para ipahayag ang katotohanan ng Diyos harapan sa mismong muka ng kamatayan. Isipin mo yun.
Anong klaseng pananampalataya ang kailangan para sa halip na umiyak, maglingkod ka pa rin sa Diyos sa mga huling sandali mo? Ang presensya ni John sa apoy ay hindi lang pagtutol. Ito ay pahayag ng katotohanan. Isang buhay na patunay na ang kamay ng Diyos ay nakapatong sa kanya. Ang mantika ay nawalan ng bisa. Ang kamatayan ay nawalan ng hawak. At ang Rome, nawalan ng kapangyarihang manakot. Ang dapat sana ay pagbitay ay naging banal na tagpo. Hindi na nila nakita si John bilang isang matandang mangangaral. Nakita nila ang isang taong pinahiran ng Diyos, binalot ng hindi maipaliwanag na proteksyon. Malinaw ang mensahe, hindi kayang patahimikin ang kaharian ng langit, hindi ng init, hindi ng galit, hindi kahit ng impyerno. Ramdam iyon ng mga nanonood, may mga pusong gumalaw, may mga luhang tumulo, may mga lumuhod, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita nila kung ano talaga ang tunay na awtoridad ng Diyos. Hindi sa isang emperador ng Rome na humihingi ng pagsamba, kundi sa isang nagdurusa, ngunit tapat na lingkod na nangangaral kahit napapalibutan ng apoy. Nakita mo na ba ang isang bagay na sobrang malinaw, sobrang banal, na biglang binago ang buong pananaw mo sa buhay? Ayon sa mga sinaunang tala ng simbahan, marami sa mga nakasaksi noong araw na yon ang naniwala. Hindi lang daw iyon himala. Isa itong malawakang paggising ng pananampalataya. Walang paso ang katawan ni John, pero ang iniwan niyang marka sa puso ng mga nakakita, panghabang buhay. Doon ipinanganak ang pananampalataya ng marami. At kahit ang mga imperyo ay bumangon at bumagsak, ang sandaling iyon ay patuloy na nagniningas sa kasaysayan ng Kristyanismo. Samantala, ang mga opisyal ng Rome, hindi lang nagulat, natakot sila. Ang plano nila ay magpakita ng takot sa publiko. Gusto nilang may mamatay, gusto nilang may manginig. Pero ang nangyari, naging pagbangon ng pananampalataya. Wala silang maipaliwanag, wala silang dahilan, wala silang palusot. Paano mo patatahimikin ng isang taong hindi nasusunog? Paano mo pipigilan ang mensaheng lalo pang lumalakas sa gitna ng apoy? Isipin mo kung ikaw ang tagabitay. Ano ang gagawin mo kung ang taong dapat patayin ay nangangaral habang nasa apoy? Doon nila napagtanto ang isang delikadong katotohanan. Kung susubukan pa nilang patayin si John, lalo lang lalakas ang paniniwala ng mga tao kay Jesus. Kaya imbes na patayin siya, pinili nila ang pagpapatapon. Ipinadala nila si John sa Patmos, isang maliit, mabato at liblib na isla. Ang Patmos ay ginagamit bilang bilangguan para sa mga taong kinatatakutan ng Rome, pero hindi nila kayang wasakin. Akala nila, kapag inilayo nila si John, mamamatay ang kanyang boses. Akala nila kapag tahimik ang paligid, titigil ang mensahe. Pero may hindi pa rin sila naintindihan. Kapag gustong magsalita ng Diyos, kahit ang pinakamalungkot na lugar sa mundo ay kaya niyang gawing trono ng pahayag. At kaya ang lalaking dumaan sa apoy ng hindi nasaktan ay hindi ipinadala sa Patmos para makalimutan. Ipinadala siya roon para pagkatiwalaan ng isa sa pinakamahalagang pangitain sa buong Biblia. Ano ang nakita ni John sa islang iyon? Paano naging daan ang kanyang pag-iisa para mabuksan ang mga lihim ng langit? Ang akala ng Rome ay parusa, ginawang santuwaryo ng Diyos. Sa tahimik at tigang na isla ng Patmos, kung saan parang nakalimutan na siya ng mundo, binuksan ng langit ang bibig nito at nagsalita. Isipin mo yon. Matapos ang kumukulong mantika, ang pagtataksil ng mundo at ang pagpapatapon, si John ay nag-iisa, walang tao, walang simbahan, walang entablado, bato, dagat at ang espiritu ng Diyos. At sa katahimikang yon, may nangyaring babago sa kasaysayan. Tumanggap si John ng isang pangitain mula sa Diyos, isang karanasang hindi pa nangyari kanino man noon. Hinawi ng Diyos ang tabing sa pagitan ng lupa at ng walang hanggan. Ipinakita niya ang mga hiwaga ng langit, ang hatol, ang tagumpay at ang muling pagbabalik ni Hesukristo sa kaluwalhatian. Ang nakita ni John ay hindi lang mensahe. Isa itong revelation. Ibig sabihin, pagbubunyag ng Diyos. Isang pahayag na tumatagos sa panahon, nagpapayanig sa mga hari at nagbibigay aliw sa mga mananampalataya. Nakita niya ang mga gintong patungan ng ilaw, mga trono na napapaligiran ng liwanag at kidlat, ang kordero, si Jesus, na nagbubukas ng mga tatak na magpapasimula sa mga huling pangyayari ng mundo. Nakita niya mga anghel, mga halimaw, digmaan sa langit at ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit na parang babaeng ikakasal. At sa gitna ng lahat ng iyon may isang malinaw na katotohanang paulit-ulit niyang narinig. Babalik si Jesus. At si John, kahit nag-iisa, kahit ipinatapon, kahit matanda na, isinulat niya ang lahat salita, bawat salita.
Pangitain bawat pangitain. Sumunod si John sa Diyos, hindi mula sa palasyo, kundi mula sa bilangguan. At ang mga isinulat niya roon sa gitna ng pag-iisa at pananampalataya ay naging aklat na kilala natin ngayon bilang ang huling aklat ng Biblia, ang Book of Revelation. Isipin mo yon. Anong klaseng Diyos ang kumukuha ng taong gustong wasakin ng mundo at ginagawa siyang mensahero ng walang hanggan? Sinubukan siyang sunugin ng mga Romano. Nabigo sila. Sinubukan siyang patahimikin sa pamamagitan ng pagpapatapon. Nabigo pa rin sila. Sa huli, lahat ng plano para pigilan si John ay lalo lang nagpalakas sa kanyang tinig. Sa halip na makalimutan ang mga salita niya ay binasa ng milyon-milyong tao sa loob ng mahigit 2,000 taon. Tanungin mo ang sarili mo. Ilan ang kilala mong tao na kayang tumayo sa kumukulong mantika at lumabas na nangangaral? Ilan ang kayang ipatapon sa isang liblib na isla at bumalik na may pangitain na humubog sa buong kinabukasan ng simbahan? Ang kaligtasan ni John ay hindi lang simpleng pagligtas. Isa rin itong revelation, isang malinaw na mensahe na kapag ang kamay ng Diyos ay nasa isang tao, walang kaaway ang kayang bumura sa kanyang tawag. Walang apoy ang kayang sunugin ang kanyang layunin. Walang pagpapatapon ang kayang patahimikin ng kanyang tinig. At marahil iyan ang aral na gustong ipaalala ng Diyos sa iyo ngayon. Ang akala mong wakas ay maaaring simula pala ng mas malaking misyon. Posible kayang ang sarili mong Patmos moment, ang panahon ng pag-iisa, sakit o pagsubok, ay dun mismo manggagaling ang pinakamalinaw na pahayag ng Diyos sa buhay mo. Ngayon, balikan natin ang tanong. Talaga bang nakaligtas si Apostol John sa kumukulong mantika ng walang kahit isang paso? Isa ba itong totoong pangyayari o kwentong ipinasapasa lang? Mahalagang malaman ito. Ang kwentong ito ay hindi direktang nakasulat sa Biblia, kaya natural lang na may magtanong kung totoo nga ba ito. Pero hindi ito nakalimutan ng early church. Ito ay isinulat ni Tertullian, isang respetadong Christian writer noong 2nd century, ilang henerasyon lang matapos ang mga apostles. Ayon kay Tertullian, si John ay ibinaba sa kumukulong mantika sa Rome, ngunit lumabas na walang anumang sugat. At hindi lang siya ang nagsabi nito. May iba pang early church fathers, mga unang leader ng simbahan na tumulong mag-ingat ng alaala ng mga apostles, na naniwala ring totoong nangyari ito. Para sa kanila, hindi ito alamat, hindi ito kwentong pinalabis. Isa itong tunay na gawa ng Diyos. Patunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang ideya o turo, kundi buhay at aktibong lakas na kayang lampasan kahit ang batas ng kalikasan. Pero totoo rin, dahil wala ito sa mismong Biblia, may puwang pa rin para sa diskusyon. Posible bang may ilang detalye na pinalakas ang dating o naipasa sa mas dramatikong paraan sa paglipas ng panahon? Oo, posible. Pero kahit ganoon, ang kahulugan ng kwento ay sakto pa rin sa karakter ng Diyos na makikita natin sa buong Biblia. Isipin mo ang nangyari sa Daniel chapter 3. Sina Shadrach, Meshach at Abednego ay tumangging sumamba sa gintong rebulto. Dahil doon itinapon sila sa apoy. Pero hindi sila nasunog. Bakit? Dahil kasama nila ang Diyos sa loob ng apoy. Kaya tanong ngayon, posible kayang ang kwento ni John ay isa pang paalala ng parehong katotohanan? Na kapag ang Diyos ay kasama mo kahit apoy ay hindi kayang manakit. At ngayon heto ang mas malalim na tanong. Kahit paniwalaan mo man na ang himala ay nangyari eksakto tulad ng kwento o tingnan mo ito bilang espiritual na simbolo, ano ang ginagalaw nito sa puso mo? Dahil ang kwento ni John sa kumukulong mantika, totoong pangyayari man o sagradong tradisyon, ay nananatiling malinaw na larawan ng pananampalatayang hindi natitinag at ng kapangyarihan ng langit laban sa lakas ng tao. Ang kanyang katahimikan sa harap ng kamatayan. Ang kanyang pangangaral habang nasa loob ng dapat ay pumatay sa kanya. Ang kanyang paglabas na walang sugat at walang paso. Lahat ng yun ay naging malakas na patotoo para sa mga mananampalataya sa lahat ng dako. Ipinahayag nito ng malinaw na ang Roman Empire, kahit gaano kalakas at nakakatakot, hindi kayang patahimikin ang ebanghelyo ni Hesukristo. Pinatunayan nito na walang imperyo, walang parusa, walang apoy ang kayang talunin ng salita ng Diyos na nagsasabing, ayon sa Isaiah chapter 43 verse 1, "Huwag kang matakot, tinubos na kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin." Kaya ngayon hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Ano ang kumukulong mantika sa buhay mo ngayon? Anong pagsubok ang gustong sumira sa iyo? Anong problema ang gustong patahimikin ng pananampalataya mo? Ang kwento ni John ay parang bulong mula sa nakaraan. Mas dakila ang Diyos. Mas dakila kaysa sakit. Mas dakila kaysa apoy. Mas dakila kaysa sa kahit anong kapangyarihan ng mundo.
Para sa mga unang Kristiyano, ang kaligtasan ni John ay hindi lang kwento. Isa itong lubid ng pag-asa. Noong panahong napapaligiran sila ng dilim at takot, ang kwentong ito ay naging ilaw. Isipin mo ang sarili mo noon, isang Kristiyano sa loob ng Roman Empire. Nakatago, takot. Alam mong anumang oras ay pwedeng may dumating na sundalo at bigla mong maririnig ang balita, hindi nasunog si John. Hindi siya nabali ng imperyo. Gumagalaw pa rin ang kamay ng Diyos. Hindi lang iyon nagbibigay lakas. Binabago nito ang loob ng tao. Para sa mga naghihintay sa kulungan, para sa mga inang yakap ang pananampalataya habang may sundalo sa labas, ang mensahe ay malinaw. Hindi ka nag-iisa. Hindi patapos ang kwento mo. Mas dakila pa rin ang Diyos. Kaya namukod tangi si John. Hindi dahil siya ay iniligtas, kundi dahil naging buhay siyang patunay ng tagumpay sa gitna ng pagsubok. Karamihan sa mga apostles ay namatay dahil sa pananampalataya. Si Peter ipinako ng patiwarik, si James pinatay ng espada, ang iba binato o tinaga. Pero iba ang landas ni John. Hindi siya namatay, siya ay nabuhay. Hindi dahil nagtago siya, kundi dahil may mas marami pang gustong ipahayag ang Diyos sa pamamagitan niya. At anong pahayag iyon? Ang Book of Revelation, isang aklat na hindi lang tungkol sa paghuhukom, kundi tungkol sa pag-asa, sa pagbabalik ni Kristo at sa ganap na pagkatalo ng kasamaan. Isang mensaheng kayang isulat lamang ng taong dumaan sa apoy at hindi tinupok. Naisip mo na ba kung bakit si John ang piniling sumulat ng huling mga salita ng Biblia? Dahil kakaiba ang papel niya. Nakita niya si Jesus nung kasama pa niya ito sa Galilea at nakita niya rin si Jesus sa kaluwalhatian ng langit. Siya ang nagdugtong ng simula at wakas at hanggang ngayon ang kwento niya ay patuloy na nagniningas sa puso ng mga mananampalataya. Ang kanyang katahimikan sa harap ng kamatayan, ang kanyang pangangaral sa gitna ng apoy, ang kanyang pananampalatayang hindi nasira. Lahat ng iyon ay nagsasabi ng isang walang hanggang katotohanan. Hindi namamatay ang pananampalataya sa apoy. Mas lalo pa itong tumitibay. Kaya tanong ngayon, anong klaseng alaala ang isusulat ng sarili mong apoy? Babagsak ka ba sa bigat ng problema o magiging boses ka rin na magpapalakas sa iba? Ang buhay ni John ay pamana ng tapang sa oras ng panganib, kapayapaan kahit imposible at tagumpay kahit laban ng lahat. Kaya patuloy itong nagbibigay inspirasyon. Dahil kung kinaya ng Diyos dalhin ang isang tao sa kumukulong mantika at sa pagkatapon, kaya ka rin niyang dalhin sa anumang pinagdadaanan mo ngayon. At kaya ang kwento ni Apostle John, nakatayo sa kumukulong mantika, payapa ang muka, nangangaral ng ebanghelyo, ay nananatiling isa sa pinakamalalakas na patotoo sa kasaysayan ng Kristyanismo. Himalaman o simbolo, iisa ang malinaw na katotohanan. Kapag ang layunin ng Diyos ay nasa buhay mo, walang apoy ang kayang tumupok sa iyo, walang sandata ang kayang pumigil sa iyo, walang kaaway ang kayang patahimikin ang tinig mo. Itinuturo ng buhay ni John na ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pag-survive. Ito ay tungkol sa pagsuko sa plano ng Diyos, kahit sa pinaka nakakatakot na lugar. Hindi niya tinanong, bakit ako? Tinatanong niya, paano pa ako makapaglilingkod sa iyo, Panginoon? At doon isinilang ang kanyang pamana, hindi sa ginhawa, hindi sa kaligtasan, kundi sa apoy, pagsubok at tapat na pagsunod. Sa mundo ngayon, maaring hindi ka itapon sa literal na apoy, pero haharap ka sa pressure, pagtataksil, pagkabigo, rejection at mga espiritual na laban. Maaring maramdaman mong nag-iisa ka tulad ni John sa Patmos o target ka tulad niya sa Rome. Pero tandaan mo ito, hindi ka nakalimutan, hindi ka iniwan, pinili ka para sa panahong ito.